Ngayong gabi sa reaksyon, lumusot na sa Committee on Justice ng Kamara ang panukala para sa parusang kamatayan. Iaakyat na ito para sa second reading kung saan tatalakayin ng 21 karumal-dumal na krimen na nakapaloob dito, kabilang na ang murder, rape, plunder at mga kasong may kinalaman sa droga. Maaari raw isagawa ang parusa sa pamamagitan ng pagbibigti, firing squad o lethal injection. Taong 1987 ang tanggalin ni dating Pangulong Cory Aquino ang death penalty. Ibinalik naman ito sa termino ni na dating Pangulong Fidel Ramos at Joseph Estrada at muling inalis noong 2006 ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. At para pag-usapan yan, makakasama natin ang dating Court of Appeals Justice at ngayon ay Vice Chair ng House Committee on Justice, si Leyte 3rd District Representative Vicente Veloso. Good evening po sa inyo, Representative Veloso. Welcome to Reaction. Good evening, ma'am. Ngayon, sir, ito ang unang tanong. Ano ho ba nangyayari at parang bumabalik tayo dito sa dark ages? Sabi nila ha, hindi na lang binalik ang death penalty, binalik pa ang pagbibigti at firing squad. Hindi na nakontento sa lethal injection na noon pa man ay naging controversial na rin. Ano po ba bakit ho tayo parang napupunta sa sobrang extreme na parusa? Actually, yung sinabi mo kanina na inalis yung death penalty sa panahon ni Cory Aquino. Sinabi lang doon, because you would recall, 1987 Constitution na po ito. Doon sa Section 19, Paragraph 1, sinabi na tatanggalin natin ang death penalty but for compelling reasons, pwede ito ibalik. Lagi nga pong may ganong provision eh. Pati nga po sa nung tinanggal din ni Presidente Gloria yan sa ilalim ng administrasyon niya, meron pa ring provision kung kakailanganin pag heinous crime. At talagang kailangan naman talaga ngayon. Okay. Siyempre, ang tanong po ng mga tao lagi dyan ay babalikan lagi ang istatistika at titingnan nga kung may basihan. Kung talaga bang makakatulong sa pagdideter ng krimen ang takot na mabibigti sila o mapapatay sila, mapaparusahan ng kamatayan kapag sila ay napatunayang may sala. At ayon sa ilang mga pag-aaral po, sir, parang wala naman pong epekto rin ang death penalty. Halimbawa na lang, dito po sa datos, ang bilang po ng rape cases nung panahon po na binalik sa ilalim ni FDR ang death penalty, hindi naman po bumaba. 1993, 2,285. 1994, 2,475. 1995, bumaba ng konti. Pero natapos po 1998, 3,031. In short, tumataas din naman po. Because, remember, ibinalik ni FVR sa 1993 ito, no? It took only 13 years bago tinanggal ni President GMA. Dito, para makita mo kung deterrent, dapat may mabibitay o may papatay through lethal injection. Sa husgado lang, sa RTC, it takes 5 to 10 years bago matapos ang isang kaso. And then from there, i-appeal sa Court of Appeals. From the Court of Appeals, pupunta po sa Supreme Court. Now, ito, 13 years lang. Ano makikita mong death penalty? So ano ang sinasabi niyo, sir, kahit na may death penalty, sa sobrang katagalan naman ng proseso sa husgado, wala naman tayong masyado nakitang pinatay, kundi sila Leo Etchegaray at saka itong si Bartolome. Yun ang sinasabi niyo. Because it was only in name, nasa batas. But yung proseso kasi, remember, pagdating mo sa Supreme Court, ang Supreme Court kasi is the last arbiter. Court of last resort. Kung kailangan patayin ito o hindi. At alam mo, grabe ang deliberation pagdating sa death penalty. Ako lang in my case, when I was a Court of Appeals Justice, before this was before 2006, merong isang akusado, ginahasa yung anak niyang minor. But instead of affirming the death penalty imposed by the RTC, binigyan ko lang siya ng life imprisonment. But after 2006, meron akong kaso doon, isang ama, ginahasa ang panganay, ginahasa ang pangalawang anak, ginahasa ang pangatlong anak. Sabi ko, ang sarap nito bigyan ng bitay. But at that time, wala ng death penalty.
And this is precisely the reason why itong bill namin, death penalty bill, hindi automatic ang death dyan. We are just giving courts, ang husgado, ng chance, ng discretion, para bigyan naman ng death penalty ang mga taong karumaldumal na talagang ginagawa. Okay, so medyo maganda ho yung sinabi niyong clarification or proviso, no? Hindi automatic. So dito ho, ang sinasabi niyo, kahit pa rape ito, nasa sa Husgado. huwes Nasa- kung ano magiging sentensya. Correct. Siya ang magsasabi kung Correct. death o hindi. Yun ba ang sinasabi niyo? Yan ang sinasabi ko. And there has been an argument pa, no? Ang hirap daw kasi para sa mga mahihirap. Kasi hindi nila kaya yung abogado. Kayo na rin po nagsabi. Kaya siguro hindi rin nagkaroon ng epekto sa bilang ng krimen ay dahil napakabagal po ng judicial process. So the next logical question is this. Ipababalik nyo ang death penalty, pero magbabago ba ang judicial process at mapapabilis ba? Para magkaroon ng full effect kung sinasabi magbago ninyo. o sa hindi, importante kasi ngayon yung may death penalty. You suspend it by a decade, another 10 years, lalong katakot-takot. Tingnan mo lang itong nangyayari sa drugs. We are penalizing here with death yung importer, yung manufacturer ng shabu. Because kung walang nagmamanufacture, walang i-import ng shabu, wala tayong mga Kerwin Espinosa. Yung mga drug pushers sa baba, walang ipupush kung walang ibinebenta sa kanila ng mga big-time drug lords. Pero suma total, sir, ang sindikato naman ay pinamumunuan ng isang taong niwala sa bansa at alam naman natin yun, sir. Correct. At pangalawa, yung law enforcers din natin, alam din naman natin na wala pa talaga nahuhuling talagang big-time drug Okay. lord. I am crafting a lot of laws para ayusin itong enforcement from police up to fiscal, up to judge. And I am trying to expedite the disposition of cases. Isa kasi sa rason, bakit itong heinous crimes nakakaligtaan at bumabagal ang proseso is ang dami-dami kasing mga kaso. So tanggalan natin ang mga huwes ng mga cases so they can concentrate on the real big problems besetting the community. Itong death penalty as death penalty is actually sana hindi ito magbumirang, no? Because we're trying to come up with a deterrent. Matatakot ang mga kriminal. Pero ang sabi po nila, kung talagang efficient lang naman po lahat, yung 5 pillars of justice na sinasabi nila, kahit ikulong mo lang yan, kahit nga, given the state of our prisons now, talagang it's enough to convert, the heinous criminal. Sa estado pa lang ng mga prison natin, sir, talagang magsisisi ka sa ginawa mo. But whether or not it is a deterrent, I have 2 examples. Compared sa mga sinasabi na it's not a deterrent, wala namang empirical evidence. J.B. Bautista, you're talking of J.B., was asked sa hearing namin, anong kinatatakutan mo? Sabi niya, kamatayan. Imagine, in a small town of Villaba, we had more than 400 na nag-surrender. Lito Bagunas, a media man from Tacloban, asked them, bakit ka nag-surrender? Takot po akong mamatay. Siguro kung ang tinutukoy nila kasi yung extrajudicial killing na yan. Exactly. Ang punto naman ho rito is natatakot sila sa extrajudicial sa paraan ng pagpapatay sa mga nakikita nating mga nangamatay nga na sinasabing EJK. Nasubukan na ba natin na takutin lang sila sa simple case of huli ka, convicted ka kaagad, kulong ka dyan, kasama ka dyan sa mga presong yan na matakot ka dyan sa 10 taon na ilalagi mo dyan sa preso na yan, talagang pahirapan ka. This will not be the end of it. This is only the beginning of the program of the government we have. With this death penalty is the improvement of the judicial system we have. Pero, ipawa na lang po, pagpalagay na natin, pumatay ng tao, nagalit, no? Sinasabi ba natin, sir, na itong taong to, dahil nag-murder siya, wala ka ng pag-asa, wala ka ng pag-asang ma-rehabilitate, wala ka ng pag-asang ma-convert, siguro, wala ka ng pag-asa na maging mabuting tao pagkatapos mo makapatay ng isang beses. Yun ba ang sinasabi po natin, sir? Sinabi po kanina, with the kind of system we have, masyadong full-packed ang kulungan. Compared sa probinsya, hindi ganun eh.
So anong gagawin? I-decongest natin by killing the No, 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 prisoners? no, Hindi no, man no, yun no, yata no. tama yun. What I'm saying is, if side by side, aayusin natin with the program of President Duterte, na pati yung mga pulis, pati yung corruption, inaayos na niya yan. I think, give the government a chance. Because after all, that is what the Constitution says. Ngayon, sir, ang hindi rin maintindihan ng marami ay kung bakit kailangan pang palalain ang metodolohiya o paraan ng pagpatay, no? Bakit kailangang may hanging o pagbibigti? That kind of spectacle, is it really, is that what we want? A society that lives on fear? And mabuti na lang sana, sir, kung talagang 100% pagka nasintensya nito na guilty, talagang guilty, sir. In a situation where the criminals have no fear, we are betting on this death penalty to drive home fear. But first, ito kasing the number one menace we have here is drugs. But we also know that karamihan sa mga drug pushers, if not all, ay, well, hindi naman siguro all, no? Pero karamihan sa mga drug pushers, sir, ito rin ay sinasabi nga nila, it's a function of poverty, no? No, no. In fact, in my place, in my district, may mga bumabalik na naman. You know why? Because of the money. Alam nila magandang negosyo eh. Pero sir, sa extrajudicial killings na lang na nakikita natin, karamihan sa mga pinapatay doon na pinaghinala ang drug pusher, no? Ay nakatsinelas lang at sure, may baril, pero hindi nyo matatawag na mayaman by any measure. These are not the kinds of people that are subject ng death penalty law. Hindi sila. Ang subject are yung talagang big drug lords. Dealers. Kasi hindi aabot doon kung wala itong nasa taas. Yun nga po ang sinasabi ng marami, baka isang maliit na detalye lang ang binibigyan ng resolusyon, samantalang yung buong sistema ay kailangang makorekt. No? Hindi ho ba kayo nanganganib nga, sir, na dumating sa punto na estado na talaga tayo ng mga pinapatay at talagang patayan na? Yung sinasabi ng presidente ng narcopolitics, biktima ako ng narcopolitics. You must have heard na nilagay ako sa listahan. And it took Kerwin, the drug lord, to clear my name. Yung mga kalaban ko doon ng mga drug lords, wala sa listahan. Why? They were protected by the police. Halimbawa, ito na lang, NBI, wrap out daw yung kay Albuera Mayor, and yet the President says walang makukulong dyan. No? So meron hong ganitong mga conflicting positions in government na nakakatakot tuloy, sir, na sa kabila nito, sa harap nito, in the face of all of this, meron ngayong death penalty bill. I cannot speak for the President, but whatever the President does, that should not stop Congress from doing what has been conferred upon it by the Constitution. If there are compelling reasons to come up with a death penalty law, so let it be. That's right. And ito na lang ang konsuelo talaga dyan, sir. At least, binibigay nyo na lang sa huwes ang desisyon ng kung karapat-dapat ba. Even if kahit papano, malaking konsuelo po yan dahil ngayon po sa ating revised penal code, hindi na yan call ng huwes. Tingnan natin kung yun nga ay maaring makatulong. As I said, which nagalit ngayong iba, sabi ko, kung meron kang tao, pumatay, naging hindi lang recidive, habitual delinquent pa, nang-re-rape, take the case of Cherry Pie Picazzi. Kailangan pa bang patayin yung nanay niya? Pagkatapos it happened, why? Walang death penalty. Congressman Vicente Veloso, maraming salamat po sa inyong panahon. Have a good evening. Maraming salamat din po. Kung walang magsasabi, walang mangyayari, ang opinyon mo pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.